Hindi mo na iintindihan. Kung nandito si John, hindi siya matutuwa na nagkakaganito. Mahay ka. Alam mo ba? Sa mga huling araw niya, ikaluyundok ang bibig niya. Sabi mo rin sa kanya, hindi niya daw siniseryoso yung sakit mo. Pero ay ka sineryoso niya. Karga-karga ka yun. Karga-karga niya yun araw-araw. Wala siyang ibang kinusto kundi mabuhay ka, ay ka. Love, dito lang. Ayokong makita mo kung ganito. Umalis ka lang. Pilit kong pinapakita sa kanya na okay lang ako. Hindi ako nasasaktan. Hindi ako natatakot. Pero ang totoo, pare, takot na takot ako, tol. Sobra. Parang sinasaksak yung dibdib ko sa sakit. Di ko nakikita siya ganun, pare. Naghihirap siya. Sana ako na lang yun nagkasakit. Sigurado ako hindi nagbago yun nung namatay siya. Ang daya mo naman. Naghahanda tayo para sa pagkawala ko tapos mauna ka na naman pala. Kakatapos ko lang mag-chemo last week. Sabi ng doktor in remission daw ako. Nag-i-improve na daw yung kondisyon ko. Ikaw yung may gawa ng lahat ng to, diba? Somehow, napilit mo sila dyan sa langit para tuparin yung wish mo para sa akin. Miss na kita, John. Miss na kita. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin yung sarili ko kung bakit ito nangyari sa akin. Kung bakit kita nakilala at minahal kung mawawala ka pa rin sa buhay ko. Pero ngayon, alam ko na. Dumating ka sa buhay ko para mas maging matapang ako. At dahil minahal mo kung magiging mas matapang ako, lalabanan ko yung sakit na meron ako. Papahalagan ko yung oras na meron ako dito. Dahil yan yung tinuro mo sa akin, John. Salamat. Maraming salamat, John. Akala ko noon, ang pinakamalungkot na pwedeng mangyari ay ang mamatay. Pero mas malungkot pa pala ang sayangin mo ang buhay mo dahil sa takot, galit at alinlangan. Sa huli, mas mabuti na ang magmahal at masaktan kaysa hindi maranasan ng magmahal kahit kailan. Hanggang dito na lang, Aika.